po ito. 130,000. And narinig ko po kanina, Upline Jane, hindi nyo lang po yan first check. Yes. Actually po parang pangatlong check-in check-in na ko po. na po to. Grabe naman. Kailan po yung last na naging check-in nyo po nung ano? So, nung 2017, umuwi ako, nag-encash ako ng 70,000 plus. Wow. Eh, hindi kasi, sabi kasi ng karamihan, nanting mga kapwa OFW na, huwag kang maniwala dyan kasi hindi totoo yan. Gumagawa lang daw ng mga check yung taga-in global, tapos pinakita lang. Tapos sabi ko, baka totoo naman, baka totoong pwedeng mag-encash. Kaya ang ginawa ko, after 1 year, umuwi ako nung 2017, sinubukan ko niyo kung po yung pera. i-encash. Ibig sabihin po dating negative din po kayo Negative ako kasi ganitong maraming negosyo. nagsasabi na huwag kang maniwala doon, Jane, ganito, ganyan, ganon. Pero sabi ko, hindi, baka naman sayang naman yun kung totoo, di ba? Grabe, Kaya umuwi no? talaga ako. Umuwi ako para ma-encash, ayun, naka-encash ako na mahigit 70,000 plus. So, Grabe. ganun pa lang, okay lang kasi first time. So, sobrang excited ako noon. Kung makita mo yung video ko dati, sobrang nakakabaliw. Diyan kami sa labas ng JLM, nag-video. Grabe naman In-interview yun. ako ng upline ko. Sobrang nakakabaliw kasi undergraduate lang po ako. Second year high school. Kasi alam mo yun na, hirap ng financial, hirap ng buhay ng pamilya ko. So, yung mama ko, wala na pa akong papa, maliit pa lang ako, wala na akong papa. So, bali, mama na lang. Tapos, yung mama ko naging katulong kung saan-saan. Kaya pati ako naging katulong kung saan-saan. Sawang-sawa na ako sa pagiging katulong. Kaya ginawa ko ang yung global. Yes. So, undergraduate po ako. Hindi ako nakapagtapos. Kaya, ginawa ko ang in global. Nung sinubukan ko, pwede pa lang, kahit undergraduate ka, pwede ka palang makapag-incas ng chike, makahawak ng ganito. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam kasi akala ko teacher lang ang pwedeng magka-chike. Hindi pala. Oo, abs. Bali po, Jane, bali po, paano nyo po ginawa ng paraan yung pang-join nyo? Kasi siyempre sa lahat na nanonood, karamihan po ng mga OFW is talagang hindi po nakakaipon sa abroad. So, ginawa ko po paraan. Nung na-invite ako, sa totoo lang, wala pa akong pera. Pero nagkataon na may sakit yung papa ko. Sabi ko na hindi pwedeng hahayaan ko na lang na mamatay yung stepfather ko. Kaya gumawa ko ng paraan. Nangungutang ako sa mga kaibigan to. 50, 50, 100. Sa lahat ng mga kaibigan ko, ililista ko talaga yan. Tapos, nung naipon na siya, nagpamember ako ng nung nagpamember ako, 8,000. 8,980. So, sabi ko, ngayon, nakapapamember na ako, pinapadala ko yung produkto, yung package sa papa ko at yun. Yung C24/7. Opo. Nag-take lang siya ng 3 box. Gumaling yung papa ko. Kaya nagpapasalamat. grabe. Ngayon, buhay na buhay Ano pa. po yung naging sakit po ng stepfather mo? Complicated po. Grabe kay lasinggiro, Ay. lahat inom, tabako, lahat na. Hindi ko basta lahat na. Kasi Grabe. complicated, hindi na nga siya kumakain. Ayun, sobrang pagdating ko doon, 2017, payat na siya masyado. Pero naniwala ako, gagaling to sa 747 kasi ang dami ng tao na gumaling sa product ng M Global. Kaya ngayon, mas lalo kong ginagawa ang business. Sabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyayari, hindi ko ititigil ang business na ito kasi sa produkto pa lang, solve na lahat yung problema mo. How much kung trabahoin mo, mas malaki pa yung kikitain mo. Yes. Ano naman, partner Jane, yung message mo para sa mga members na? Ayan. So, Sa lahat ng mga members para na, kitain din nila yung ganyan kalaki. Imaginein mo. Opo. sa lahat ng mga members na, so, kailangan tuloy-tuloy ka lang, huwag kang hinto hanggat hindi mo makukuha yung itong resulta. Yes. Pag tinutuloy mo ang business na ito, hindi lang ito ang pwede mong kikitain, sobrang laki pa. Kaya tuloy-tuloy ka lang, huwag kang titigil. Kahit anong dumating na problema sa'yo, kasi yung problema, dadaan lang yan. So, nung nasa ibang bansa ko, halo-halo na yung problema ko sa pamilya ko. Pero sabi ko, move on muna ako, hindi ako mag-focus dyan. Kasi pag nag-focus ako dun, unang-una, maipektuhan yung business ko na yung global, maipektuhan yung trabaho ko, maipektuhan pa yung sarili ko, magkakasakit, diba? Mahirap na, hindi ka makakauwi ng maayos, malakas, diba? Tama. Kaya, kahit anong problema na dumating mo dyan, kailangan... Tuloy-tuloy lang. Oo. Move on mo muna, tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Ikaw ang kayang kumontrol sa sarili mo para itutuloy mo ang business natin. Kung ganyan naman Ulitin kalaki ko, yung income na naghihintay, no po? Opo. yes. Kung itutuloy mo, masigit pa dito yung kukitain mo. Sa sinasabi ko sa iyo, pangatlong chiki ko na to. Ibig sabihin, may susunod pa na pang-4, pang-5, pang-6. Excited Ikaw kami na ang dyan. susunod. Kaya tuloy-tuloy ka lang. Yes. Yun, last yun, partner Jane. Ano pong magiging message mo sa mga hindi pa members? Ayan. Sa lahat ng hindi pa members ng In Global at nagduda, nag-alinlangan, nag-iisip, huwag ka nang mag-iisip po kasi
Totoong-totoo na po na may pira talaga. Maniwala ka sa akin kasi pangatlong chiki ko na to. So, hindi na siya po basta-basta pag-iisipan pang. Bagamat subukan mo, alamin mo ang katotohanan, imalay mo, ito din ang mangyayari sa'yo. Ito ang naghintay sa'yo the moment na susubukan mo ang business natin. Yes. So, ikaw na ang susunod. Kaya subukan mo. Walang mawawala. Imalay mo dito. Kikitain mo to. Di ba? Mas malaking halaga yun na mapakinabangan mo. Kasi, inaano mo lang siya. Ano yan? Sinubukan lang. Sinusubukan mo lang siya. Tandaan mo, lahat kami nasa M Global, sinusubukan lang, kagaya ko. Ako din, duda, negative, dati nung nasa Saudi, pero sabi ko, kung yayaman naman ako, kikita naman ako, part-time lang, bakit ko papatagalin yung pagdududa ko? Kaya ang ginawa ko, sinusubukan ko, at ngayon, ito na po ang resulta. Yes, So, ito ang congratulations resulta po. pag Ayan. sinusubukan mo. Subukan na, huwag kang matatakot. Ito si Upline. Kitang-kita, ito yung office namin ngayon. Yes, yan. Nandito kami isa sa po akong, office ngayon. JLIM pala. Ito yung ano natin. JLIM Project student. Yes po. JLIM, isa akong JLIM student. So, junior, balik junior na naman ulit. Yan. So, ayan po. Grabe. Sobrang, I hope na-inspire po kayo sa story po ni partner Jane. So, kahit busy siya, tinanggalan siya ng wifi, walang ipo, nagkaroon pa ng sakit yung stepfather niya. Pero hindi po yung naging hadlang para gawin po yung negosyo. Bagkos, yun pa po yung nag-push sa kanya para talagang ituloy-tuloy yung negosyo po natin. Kaya kung ikaw po na nanonood ngayon, kung kung nakarelate ka rin po sa story ni partner Jane na bata pa lang, wala ng ama, pero nakaranas ng kung ano-anong trabaho, kumbaga ang naging ang nasa isip niya, parang ang sagot na lang talaga is pagiging OFW para umasenso sa buhay. So isa lang din po si partner Jane na naniwala at nagtiwala din po sa sistema natin dito sa Facebook. Kaya kung ikaw po nanonood, talaga subukan mo at hatawin mo po talaga ng negosyo kasi you'll never know, baka kung araw-araw ka nagdadasal, gabi-gabi bago matulog. Kasi ang Diyos, naniniwala ko, ang nasa taas gumagamit